tayo lumapit sa Panginoon. Ama namin, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay. Pinagkaloob mo sa amin ang araw na ito upang masumpungan ang iyong katotohanan na magpapalaya sa amin. At ang iyong katotohanan ay ang iyong salita, O Diyos, na tunay na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman, Panginoon. Kaya kumilos ka sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo at matanggap nawa namin ang iyong kapahayagan. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, irikit sa ating mga salita sa unang Timoteo, chapter 6, verse 11 to 14. Ang atong title sa atong message na ang patotoo ng katotohanan. Ang patotoo ng katotohanan. Basahin natin yung bagong ali. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Maka Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Amen. Inigay, sa dili ni Apostol Pablo nga, Juan, umiwas ka sa mga bagay na ito di sa verse 11. Ang kanya tinutukoy doon niya, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Ito doon niya, mga bagay na ito, mga una niya verses. Ang hiunong ito sa pagmamahal sa salapi. Kung napakadikit sa verse 10, sa the same chapter, ang bago nga di, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ang pag-ibig sa salapi, dirila talaga ito siya literal na paghigugma mula talaga sa kwarta. Kundi ang salapi kasi, iton siya ay representative sa mundo. Kung mayon bagay nga ang tao, masyado niya itugin. Para ito inaawilan ang kalibutan dahil ito sa salapi. Diba? Iba ni Jesus, kung hain ko no din mo kayamanan, at doon mo puso. Kaya pag tirong kayamanan sa langit, para mo puso, adto sa langit. Kasi kung imo puso, adi sa kalibutan, nangahulugan, nga mo kayamanan, adi sa kalibutan. So, nangahulugan lang, nga talagaan, yaman niya, tinutukoy nga ni Jesus, anaton puso, nakaset sa kalibutan. So, maaari sa aton, ang iba, kung sa salapi, waray salapi, waray good income, madarako, pero still, ang kanya puso, adi sa kalibutan. Mga bagay nga dihan sa kalibutan. Kung lang ba ni Apostol Pablo, iwasi ito niya mga bagay. Yung kangina totoo na nakabless ang mga pasasalamat at mga kabugtuan. Ito gisod kangina ni Kuan, ni Brother Diego nga, bagaw niya, ang kasimplihan sa buhay, magpasalamat ito na mayaong kit, nga nararamdaman natin totoo nga paghigugma. Totoo ito mga kabugtuan. Dito sa Kuan, Hebreo chapter 13, verse 5. Bagaw nga da, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Di ba deklarado bago sa nagsulat sa Hebreo, huwag kayong magmukhang pira. Bagaw masiyahan na kayo sa kung anuman ang mayroon kayo. Kung ano mayong kit, maging joyful na kit, maging grateful. Kasi ang katotohanan, ibaw ni Jesus, may duha nga master diyan sa kalibutan. The master of money, di ba? Or ang money ang kanya master, or ang kanya man, or pwede liwat ang kanya master, ang kanya Panginoon, si Jesucristo, or ang Diyos. Nga ba ni Jesus, diri ka pwede magkayaon, maglingkod sin duha nga Panginoon. Diri ka pwede magkayaon duha nga master, kay kamumuhian mo ang isa, at iibigin mo ang isa. Dikan, ansayo, dili mo paglilingkuran sin tapat, ansayo paglilingkuran mo sin tapat. Pwede man, nato niya mga tao, once na magpilikit sa aton Panginoon at sa kwarta, or sa pera, or sa mga bagay sa sanlibutan, most likely at pipiliyon ang mga bagay sa sanlibutan. Kay nano, kay mas totoo sa aton mga bagay sa sanlibutan. Lalo pa pag atong panampalataya, diri good masyado makusog, diri good halaruman revelation sa ato sa Dios, ang revelation ni Jesucristo sa aton, nga mayongkit mga struggle, aton talaga pero pinipili ang mga bagay sa sanlibutan. Kung lang ba ni Jesus ito onsin, marigon talaga, fix your eyes on Jesus.
kay siya talaga dapat ang naton Panginoon. Waray na iba. Bago nga rin, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Ini nga word niya pagtitiis, sa English, sa the Message Bible, ang kanya word niya ito steadiness. Pagiging steady sa atong pananampalataya, nga bisan pa doon na mangyari, steady ka good talaga. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos, nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Ibig sabihin, sa the moment naging karawat mo si Kristo sa harapan sa mga tao, yun na nga, pinakadika. Waray ka kaalo, masala mga tao dito nag-iniba ka reliyon or nano pa ma'am. Pinakadi ka para i-worship ang Diyos, nang hulugan niya sa hayag mo sa maraming saksi. Ibig sabihin, sa daramo nga nakakakita, ngani mo pananalig para talaga kang Kristo. Ngan kung natong pananalig para talaga kang Kristo, ipaglaban nato iton mga kapatid. Ipaglaban. Ngayon bago pa sa verse 13, iniuutos ko sa iyo sa harap ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato, sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, maging tapat ka kan Jesus hanggang sa kanya muling pagbabalik. May siya doon ginhatag na kuha niya, duha nga point, bago niya, iniutos ko, gisusugo kung sa imo, I charge you, bago sa English, I charge you in the presence of God that gives life and in the presence of our Lord Jesus Christ that gives His good testimony before Pontius Pilate. Gusto ibig sabihin, sa presensya sa Diyos, waray na iba nga masataas ng ngaran, kundi ang ngaran sa Diyos. Kaya gisusugukit ni Apostol Pablo, sa presensya sa Diyos na naghahatag kinabuhi. Ibig sabihin, sa presensya sa Diyos na sa Kanya nakasalali, ano mo kinabuhi, kinahanglan mo pagtipigan, nga imo talaga marigon, nga panghawakan, nga ipaglaban ng pananampalataya. Kung wala doon duda, dapat gudla talaga makipaglaban kit para sa Diyos na buhay sa itong mga kinabuhi. Pero mayroon ka duha nga point. Mayroon siya point. Sa harapan ni Jesucristo na nagbigay ng mabuting patotoo sa harapan ni Poncio Pilato. Hindi yan something na talaga kahalarm or something na dapat natin ma-discover. Nga ini actually ang pinakalaman sa natin message. Na ano ba ini nga mabuting patotoo ni Jesucristo sa harapan ni Poncio Pilato? Ngirigit sa Juan chapter 18. Kita natin makabugtuan kung ano doon ang ginhimo ni Kristo nga testimony before Pontius Pilate. Mabuti ko no mabuting patotoo ni Kristo sa harapan ni Poncio Pilato. Ngayon doon contrast sa buhay ni Pilato ngan sa buhay ni Jesus. Sa tinikangan, bago nga sa verse 28, ini nga mga Hudyo, nagpakadto kay Poncio Pilato para hatulan sing kamatayan kay mga Hudyo, waray sila hatol nga ipako sa cross. Warason sila, kung kikita natin sa batas, waray di tungkol sa pagpapako sa cross sa Old Testament. Kaya dara na si Jesus na ito ang Poncio Pilato. Ngan kita ay doon, ang kuha, nakanara kaipokrituhan. Bago nga sa verse 28, maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caiaphas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. So, ang mga Hudyo, waray sa sulod sa balay ni Poncio Pilato. Kaya bago nila, bangin, dirikit maging karapat-dapat. Kaya ang karabatas sa Old Testament, diri ka pwede makihalubilo sa mga hintil. Kaya mga hintil, mga magrigsok ito niya mga lahi. So, kung makihalubilo ka sa mga hintil, diri ka karapat-dapat makiapi sa Paskwa, sa Passover. Ngayon, ang nangyari sa kanila, kung kikitaan natin doon mga kapatid, ang kaipokrituhan sa mga Hudyo, na diri sila nga marigsukan sa seremonya, sa kanila seremony na diri sila nga marigsukan sila. Nga marigsukan sila sa pagkita sa tao, nga sinulod sila sa bahay ng isang hintil. Pero, ang kanya lugod kuha, ang kanya lugod ginhimo, ginpapako nila sa cross, or ginkuan nila, ginhahayag nila doon niya, mamatay talaga si Jesucristo. So, ang kada puso, punong-puno sang kasalanan, pero mas pinili nila o mas ginpaurog pa nila ang kanila itsura sa gawas. Madiri sila magkasala sa seremonya nga ang kanila pagkaon sa pista ng Paskwa diri mahadlangan. Sa niya pagkaduok nila nga dahil bago nga din nangutana si Pilato. Kaya si Pilato ay lumabas sa palasyo. So ang hinimo niya kay mga Hudyo diri masulod kay para diri kung sila marigsukan si Pilato ginawas. Nga nabagaw niya, ano ang paratang ninyo laban sa tao? Ito nangungutana siya, nanan specific nga krimen, nga ginhimo sini nga tao, para siya hatulan ko, para kuno siya i-judge ko. E bago manira, sila'y sumagot sa verse 30, hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama.
So ito nila, wala sila talaga specific, sad siya nga ini nga tao nang matay siya or nano pa nag-rebellion siya, nag-rebelde siya waray. Kundi bago lang nira, evil doer ini nga tao. Ibig sabihin, gumawa siya ng masama kaya ginkakanina mo sila kitai. Waray may paratang ang tao kan Kristo. Pero sa kanila puso, karag talaga nila nga mamatay si Jesus. Pero kitaan nato yan na ang pagbabago talaga kung sino nang tagumpay sa kanila. Si Jesus, ang mga tao, or si Pilato. Kitaan natin doon ang pangyayari mga kapatid. Ini yan testimony na dapat pagtipigan natin. Bawa ni Pilato, kayo nang bahala sa kanya at hatulan ninyo siya ayon sa inyong batasin. Bawa ni Pilato, kayo nang ang batasin, kamo na lang paghatol. Kay total, ang mga Hudyo, sarili man nila sila nga bansa, kamo na lang paghatol. Ang Roma, ayan ni, pag-ilat siya kaya. Nanabago niya nga di, sa mga Hudyo, hindi ipinapahintulot sa aming humatol ng kamatayan kaninuman. Di ba, grabe ka rin talaga mamatay talaga si Jesus. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Ba ni Jesus sa John chapter 3 verse 14, ibago nga to, mamamatay siya parusan kung paano ko na igintaas ang kuan ang tansong ahas, dapat rin ko nung itaas ang anak ng tao para ko sa kaligtasan sa mga tao. So, ibig sabihin, mahipako siya sa cross. Nabago na rin sa verse 33, si Pilato ay pumasok ulit sa palasyo at ipinatawag si Jesus. So, si Jesus, siya ang sumulod kan Pilato. Kita yun ang kuan ang ginhimo ni Jesus. Ang mga Hudyo, waray sa sulod, para dili marigsukan ang kanra pakiramdam. Kasi ang makibahagi sila sa mga hintil o makisama sila sa mga hintil, narigsukan sila sa kanra paningin. Pero si Jesus ang pumasok. Ebidensya nga talaga si Jesus, ginkukuha talaga niya ang aton mga kaarawdan, ang aton mga iniisip ng mga seremonya, ginkukuha talaga niya para maging mahingad to talaga kanya ang karumihan nato ang mga tao. Ang kahihiyan sa tao, mahingad to talaga kan Jesus. So gipagsulod ni Pilato si Jesus, na nabago niya nga di, ikaw ba ang hari? Nangutana siya didi, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo sa verse 33? Sagot niya, tanong niya. Sumagot si Jesus, galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Sa pangutanan ni Kuan ni Pilato, bago niya, ikaw ba talaga ang hari? Bago ni Jesus, di ka ba doon sa imo? Gikarag ni Jesus na i-specify what ang question ni Pilato, bago niya, kay nano, hibatian mo ba ito? Or tigang talaga yung sa imo? Sa palagay mo, i-consider mo ba nga hari? Or imo lang ito hibatian sa iba? Pero kita doon ang indifference, kita doon ang parang ang position, ang pag-assert ni Poncio Pilato sa kanya position. Bago niya nga di. Sa tingin mo ba ako'y Hudyo? Or Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong pare ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? So, ibig sabihin, kaya rin niya makita ang authority talaga ni Jesus sa pagiging hari talaga ni Jesus. Ano bago nga di? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. So si Jesus, seryoso siya nga nagpapahayag sa katotohanan. Bago niya, di rin ako kaharian, ang kung nanakong kaharian na sa kalibutan, ipinaglaban sana ako. Kita doon ang kan Kristo kuan, paraan sa paglata. Malumanay nga paglata, diri niya gipilosopo si Poncio Pilato, kundi gindi-defend niya kanya kalugaringon. Samantala si Poncio Pilato, kita doon ang kanya kalugaringon, feeling niya hataas siya kan Jesus. Feeling niya mas makapangyarihan siya kan Jesus. Kung nga bago later nga part ibaw niya, dili mo ba aram nga mayon na kapangyarihan para ipapako ka sa cross or palayaong ka? So ngayon pagkita talaga doon ni Poncio Pilato sa kalugaringon hataas siya. Ibig sabihin may siya posisyon, nakasalalay sa kanya ang kalayaan ni Jesus, nakasalalay sa kanya ang buhay ni Jesus. Pero si Jesus aram niya kung sino talaga ang makapangyarihan sa kanila nga duha. Kaya kitaan natin doon ang pangyayari, ang twist sa pangyayari unina. Susundon habang nagitigang ang kara-istorya, si Poncio Pilato, ang kanya pagkita sa kanyang kalugaringon, talaga steady. Ang pagkita ni Poncio Pilato sa kanyang kalugaringon talaga matindi. Matindi kanya pagkita. Nang si Jesus, kahuna niya nga kuwan, underdog. Yan. So, kahuna niya kan Jesus na underdog. Ito parang underdog niya si Jesus. Di ba na, familiar kami sa ito niya term na underdog. Kahuna niya nga underdog sa kanya si Jesus, nang siya talaga sa kanya talaga nakasalalayan, kalayahan talaga ni Jesus. Pero bago nga din, kung ganoon isa kang ng hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Kita doon, naghahayag si Jesus something about sa katotohanan tungkol sa kanya. Nga bago niya, ini ang dahilan kung kainano iginanak ak sa sanlibutan para ipahayag ang katotohanan ng aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Kaya kung sa mundong ito, nakukulong kaharian ipinaglaban ak sa lakong ko ng mga nasasakupan. Pero bago niya,
ang katotohanan, ikaw na nagsabi na ako'y hari. Ito ng dahilan kung kano na ipinanganak para ko na ihayag ang katotohanan, magpatotoo sa katotohanan. Kita si Jesus nag-open, may siya gin-share nga something. Nga kung si Poncio Pilato na mati ila, kung si Poncio Pilato nagpakumbaba lang ang kanyang ipamatian, na-receive sana niya ang revelation ni Jesus. Nagitigang si Jesus na mag-reveal tungkol sa kanya kang Poncio Pilato. Pero kita dahil si Poncio Pilato naging indifferent, wala siya pagpahalaga kan Jesus, feeling niya mas taas siya kan Jesus, feeling niya underdog si Jesus, feeling niya adi sa kanya makakamot na kasalalay ang kalayaan ni Jesus, wala siya pagtipig, wala siya paghatag panahon para pamatian si Jesus. Wala nang utana siya didi. Bago niya may pagindugtong si Jesus, bago niya nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Bago ni Jesus, kung sino na sa katotohanan, kung sino in love sa katotohanan, kung sino nagde-desire sa katotohanan, makikinig sila sa akong tinig. Pero ba niya Poncio Pilato, ano ba ang katotohanan? So may makulong siya doon parang parang interest. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pero maram ka, wala niya hulata ang pagbato ni Jesus. Ang sinunod, bago nga di, pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato. So si Jesus, nagitigang na pag-reveal sa kanya sarili, tikad do kang Pilato. Nga bago ni Jesus, nakikinig sa akin ang mga nasa katotohanan. Nga bago ni Poncio Pilato, na bang katotohanan? So parang, nagtitikang na siya kung yung pamati. Pero imbis na mamati siya sa magiging sagot ni Jesus, gumawas siya. Waray siya pag-care sa kunano man ang mahishare ni Jesus. Sa kunano kung ang testimony ginahatag kanya ni Jesus, wala siya pag-care. Bago niya, mas makapangyarihan sa imo nakasalalay sa imo na kung nakasalalay sa ako, ani mo kinabuhi. Pero later, makikita natin kung nano talaga nagpabago sa kara sitwasyon nga sa aton niya part, gimakaraduki talaga siya nga part sa aton kung maging parihukit sa batasan ni Poncio Pilato. Madilagit nyo na sa Juan, sa Juan chapter 8, Verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Mga kapatid, kung na mamatikit yan sa Diyos, kung pinakadikit para mamati sa Diyos, ibidin siya ito niya, ikang ka sa Diyos. Pero kung diri ka na mamati yan sa Diyos, na diri ka mamati sa Kanya, napipiritan ka la, or para lang kasi makuhan kay bangin maghimang raw sa radarak maka-attend, bangin diri ka tikang sa Diyos. Diba? Pero kung ay sa imo puso, aram mo talaga, masugad ka talaga, totoo na mamati ko lang talaga sa Ginoo, kapatid, dirala yan ang adlaw ka pamati. Kundi sa kada adlaw, kada minuto ng kinabuhi, pamati sa Diyos, kay nakikinig sa Kanya ang mga nasa Diyos. Diba? Ibig sabihin, bago pa nga di, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. So balik ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Ibig sabihin ko na dirikit mamati sa Diyos, di ka talaga tikang sa Kanya. Wala ito din sa ni Jesus, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ibig sabihin ko, sa aton niya na nakikinig kit, nangahulugan niya dakit sa katotohanan. Pero kairo ni Poncio Pilato, bago ni Poncio Pilato, ano ang katotohanan? Bago sa iwara niya palata si Jesus, bigla siya ginikan. Halimbawa, may kuta din ka istorya, di ba? Ano itong ka-istorya ito, parang feeling mo kuan siya, makaluoy, ngan imo siya gisustor salwit, imula siya ginkukuangkuan, imula siya ito parang kung sa kuan, ito parang inuyag-uyagan, sa siton, kaya feeling mo, mas kuang ka kanya, mas ahead ka sa kanya, mas dakila ka sa kanya, nga nangutan na kaya ano ba talaga, ginhini mo. So naglata na siya, tigda ka ginawas kay indifferent ka sa kanya. Ito na ginhimo ni Poncio Pilato. Nanibaw niya nga din. Muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakikitang dahilan o panghatulan siya. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Diba? Although si Poncio Pilato wala siya pamati kan Jesus, pero aram niya, wala sana si Jesus. Nakinanglan siya palayaon, dili siya karapat dapat patayon. Pero diri lang siya concern, diri lang siya parang kung sa kwadra siya labot kung ano niya kara doon sitwasyon, kung ano niya kaso nga karaging kaparatang kan Jesus, wala siya labot kung ano kan Jesus karuyag sugaron. Pero ang kanya nakita niya nga si Jesus inosente kaya dapat palayahon siya. Pero bago sa mga Hudyo, hindi sigaw nila. Hindi siya kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Ang mga Hudyo bago ayaw diri siya kundi si Barabas ang dapat palayahon. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at pinahagupit. Kita niya doon. Although aram ni Pilato nga si Jesus waray siya kasalanan. Although yung bagaw niya warang nakikita nga dahilan sini nga tawon. Batian na niya si Jesus naggalata na tungkol sa pagiging hari niya. Diri siya nga mundo kundi sa langit niya kaharian. Pero still sa kabila sa pagiging inosente ni Jesus, ipinahagupit siya ni Poncio Pilato. Nga nangahulugan lang, wala siya pakialam sa kunano sa sugaron ni Jesus. Wala siya pakialam sa kunano ang patutuo ni Jesus.
Pinahagupit, di ba? Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sila sa kanya at sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo," at kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." At lumabas si Jesus na may kurunang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Pagmasdan ninyo ang taong ito." Bigyan kita nyo doon. Si Pilato kala siya gihapon. Ito, ang kanya doon, di ba, nagawa siya, parang chin up lagi hapon siya, parang grabe lagi hapon ang kanya kuwan, dignity, sa kanya kalugaringon, dignified lagi hapon ang kanya pakiramdam sa kalugaringon. Si Jesus man, diri man liwat siya kuwan, diri man liwat siya nagmamakaluoy. Kung tutusin, si Yesu Cristo, pwede siya magkuhan, maglata talaga sa kanya karuyag, pwede talaga niya i-defend na kanya sarili, pero di siya galata. Wala siya pag makamaluoy, si Yesu Cristo, nanindigan talaga siya sa kanya katotohanan. Nanong katotohanan, na gino-offer siya sa Diyos para sa mga sala sa mga tao. Ngan, wala siya, kasi talaga, diri siya nahahadok, wala siya pagpakita nga, makahadok ang kanyang kalagayan, o kinahanglan niya kaluuyan, nagpakita siya sa dignity liwat, pero diri para sa dignity ni Poncio Pilato nga, mataas sa kanya tingin sa sarili, si Yesu Cristo aram niya kung anong katotohanan. Kaya kita ay doon na mangyayari. Lumabas si Pilato at sinabi sa mga tao, "Ihaharap po siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." At lumabas si Jesus na may kurunang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Pagmasdan ninyo ang taong ito." Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, "Ipako siya sa cross, ipako siya sa cross." Di ba mga tao parang grabe ang karalangot? Sinabi ni Pilato, "Kayo na ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa cross dahil wala ako nakikitang dahilan upang hatulan siya." Sumagot ang mga Hudyo, "Mayroon kaming batas at ayon dito, siya ay nararapat siyang mamatay sapagkat sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos." Ngan maaram kang pakabati sito ni Poncio Pilato, may pagbabago sa kanila nga duha sa point ni Jesus nga sa point ni Poncio Pilato. Pakabati niya sa mga tao na sugad. Giki-claim niya nga anak siya sa Diyos kaya dapat siya patayon. Bago sa verse 8, nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. Nag-start sa kanya puso, hadok, hala, may something sini nga tao. May something sini nga tao. Nahibatian niya bago ni Jesus, diri din akong kaharian. Bago niya nakikinig sa akin ang mga nasa katotohanan. May something sini nga tao, may something sini nga tao. Pero bago nga di, diretsohon ta. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, "Taga saan ka ba?" Diba? So nakuan siya, "Taga saan ka ba?" Nagkayo na siya curiosity kan Jesus. Kita ay doon ang kanya kuan, ang kanya pagbago na-imagine yung pagbabago sa kanya, unti-unti nga pag-trouble, nagkakayo ang trouble sa kasing-kasing Poncio Pilato. Ang bago nga, "Taga saan ka ba?" Subalit hindi tumugon si Jesus. Diba? So doon niya time, gipakita ni Jesus nga diri siya kairo. Diri talaga siya mairo. Mamatay man si Jesus, diri siya mairo. As in talaga, ada siya sa katotohanan. Nga nabaga nga di, muling nagtanong si Pilato, "Ayaw mo bang magsalita sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako ka sa cross?" So nag-hold doon lagi hapon si Pilato, Poncio Pilato sa kanya kapangyarihan, pero troubled na siya sa niya time. Sumagot si Jesus. Kita doon ang composure ni Jesus Cristo. Kita doon ang paghawak talaga ni Jesus sa kanya authority. "Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi iyan ibinigay sa iyo mula sa langit. Kaya't mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito sa harapan mo." Kita natin yung sa Matthew 27, verse 19. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa usapin ng taong iyan. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya." So nasaw ni Pilato, nagpasugo nga sa kanya, nga ayaw ko no pag-try or ayaw ko no pag-apis ito, nga kuha niya case ito niya tawo, kaya ito niya tawo, bago niya, wala ko no pakaturugas na ako hiunong sa kanya. Ibig sabihin, nagkakayaw na idea si Poncio Pilato kung sino talaga ini nga tao. May something talaga sa ini nga tao. Nga mas lalo na bagbag, mas lalo na takot ang kalooban ni Poncio Pilato, kaya bago niya, kinahanglan ko ikaw palayaon. Para nag-isip siya paraan para palayaon talaga si Yesu Cristo. Bago niya, may kapangyarihan para palayaon ka. Diri ka ba maglalata sa ako? Kinahanglan mo maglata. Defend yourself. Kinahanglan mo maglata. Kami na kapangyarihan nga palayaon ka. Pero ba ni Jesus,
Dito magkakayong kapangyarihan kung dito sa mihatag sa Diyos. Nang marinig ito ni Pilato, naghanap siya ng paraan upang palayain si Jesus. Di ba may na something na babagbag na si Poncio Pilato nga, may something sini nga tao, parang makaradok, ma-involved sun siya nga kaso sa niya tao. Bago nga rin, ngunit nagsigawan ng mga Hudyo, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sinumang nagsasabing siya'y hari ay kalaban ng emperador. Kita ay doon ang ginhimo san kalibutan kan Poncio Pilato. Imbis nga kanya, nagbabagbag na siya, nagtitikang na siya, pagkahado or pagtatanggol talaga kan Jesus. Pero sa ginsugaran siya nga, dili ka kaibigan sa emperador, kalabang ka sa emperador, tigda talaga, aram ni Poncio Pilato kung diin ang kanya loyalty. Ang kanya loyalty diri sa katotohanan, kundi sa temporary nga position nga mayaon siya. Kaya imbis nga ipagtanggol niya si Jesus, imbis nga ang kanya restlessness, ang kanya pagkabagbag sa kanya puso, kanya talaga pamatian, ginset aside niya ang kanya pakiramdam para diri siya mawara or matanggal ang kanya allegiance or pakikiisa kan Caesar or sa emperador. Bagaw nga di. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa upuan ng hukom na nasa dakong tinatawag na plataporma, gabata sa wikang Hebreo. Kita ay doon. So si Pilato, sa ipalabas niya si Jesus, naupo siya. Nakuha talaga siya, ito parang nakuha na talaga siya, naiiras na siya. Parang may something, nakuha siya na nababagbag talaga ang kanya damdamin. Bagaw nga di, araw noon ang paghahanda sa Pasko at mag-alas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, ipako sa cross. Ipapako ko ba sa cross ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, wala kaming hari kundi ang emperador. Marikit sa Matthew 27, verse 24 to 26. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Di ba parang nag-try siya nga gumawas na yung sitwasyon. Sumagot naman ang mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Pinalaya nga ni Pilato si Barrabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Ini si Poncio Pilato sa pinikangan, ang kanya talaga doon pagpakita sa kanyang halugaringon, gatas siya ang kanyang posisyon. Grabe ang kanya doon pagkita, indifferent siya kan Jesus. Si Jesus naglalata tungkol sa katotohanan, pero indifferent siya, wala siya pamati. Nangutana siya anong katotohanan, pero wala talaga niya pamatian. Bato ni Jesus, bigla talaga lang siya ginawas. Pero sa nakabati siya, sa claim sa mga tao nga si Jesus, nag-claim sa anak ng tao, na ng kanya asawa nagpasugo, nga ayaw sini paglabot nga tao, kay warak nga turog. Sa lako inup kagabi hiyunong sa kaniya, nagtikang ang pagkabagbag sa damdamin talaga ni Poncio Pilato, nga may something sini nga tao, na nag-desire siya nga palayaon talaga si Jesus. Nag-desire siya nga palayaon si Jesus. Pero sa gisugad sa mga tao nga, waray, dili ka kakampi ni Jesus, anikwan, ni Emperador, ni Caesar, kalaban ka ni Caesar, waray nahimo si Pilato, kundi ang ipahagupit, ipapako si Kristo sa cross, kay sa kanya puso, narasiton sa kanya damdamin, mas mahalaga ang kanya relasyon kan Caesar, kaysa sa katotohanan. Nandun natin makita makabugtuan nga in the end, bago niya maghuhugas sa akong maghugas ako sa akong kamot para kasalanan, pero katotohanan, wala man talaga kahugas na kanya kasalanan. Siya man talaga ang hintil nga nagpapako talaga kay Kristo sa cross, ang ginadakoy ang kanya baraydan sa atubangan sa Dios. Bao ni Kristo, mabigat ani mo kasalanan, pero mas mabigat ang kasalanan sa nagdara sa ako tikado sa imo. So ibig sabihin si Poncio Pilato, bisa naghugas siya sa kanya kamot, kay aram niya may something sini nga tawo kung tutuusin karon niya nga palayaon. Pero tali siya sa kanya pananagutan sa mundo, tali siya sa kanya reputation, tali siya sa kanya mga pangarap, tali siya sa mga karuyag niya sa sanlibutan, mga bagay kayamanan sa sanlibutan, kapangyarihan nga mayaon siya, kay siya ang gobernador, talisun siya. Kaya bago niya hugasan ka na kung mga kamot ng katotohanan, waray tubig nga makapaghugas sa kasalanan sa tao. Dugo la ni Jesus ang makapaghugas at makasalanan. Pero waray niya karawatan katotohanan niya tika kay Kristo. Sa halip, mas pinili niya ang reputasyon o ang kanya posisyon, ang kanya kapangyarihan niya tikang sa kanila emperador. Nga nandun na nangyari mga kabugtuan. Si Pilato, nakaharap niya ang katotohanan face to face. Pero mas pinili niya ang mundo, mas pinili niya ang mga bagay sa mundo. Ano sa message sa aton?
Kita ang mga tao na harapkit talaga. Itong doon niya time schedule, itong doon ni Poncio Pilato. May doon ang time na talaga si Poncio Pilato ginkuan siya. Confront siya sa kautuhanan. Nga nahaon sa kanya ang desisyon kung kaya rawato niya kautuhanan or diri. Pero mas pinili niya tanggihan ang kautuhanan. Kaya na nangyari, na-condemn siya. Si Poncio Pilato na-condemn. Kitain niyo sa katapusan sa kanya doon, istorya sa kanya doon buhay. Si Poncio Pilato, nabagbag siya, restless. Pero si Jesus, nanatili siya nga dignified. Although dili ko siya maihayag sa iyo yan pero si doon niya, moment niya, gimbasa mo sa balibo ka Lord, ka makaradok talaga sa namong sitwasyon. Yan ang mga kapatid, naharap kit sa katotohanan. Katubang natin si Jesus Cristo face to face. Naghahatag siya sa katotohanan. Maaari gik na nato siya, maraton mga isipan na mamati, o raton mga ato kahimuyan na mamati, pero isipan at tugini ka na, di ba? Maaari adikit yan na, pero raton mga kaibuturan sa aton mga puso, nagkagikan na, wala na talaga, dirikit talaga na mamati. Ang katotohanan, makakapariho natin si Poncio Pilato. Yan na natin schedule time. Parukan, Poncio Pilato, nakaharap niya si Yeso Cristo. Pero waray niya pamatiin, naging indifferent siya sa katotohanan. Kaya na nangyari sa kanya kinabuhi, na-condemn talaga siya. Ngayon, wala na. O ang kanya gipasiguro ang mga bagay sa mundo. Galiputi la, katira si Tuan, pero laong ka years ang linabay na matay si Poncio Pilato. Wala na siya yan na. Ngan adto na siya sa impyerno ging condemn. Samantala si Jesus naging condemn sundo niya moment. Samantala si Yeso Cristo nga parang underdog sundo niya time. No nangyari. Glorious yan ato siya ging glorify si Jesus Christ. Kaya yan na makabugtuan ato yan na appointed time. Schedule na ato yan na. Parukan Poncio Pilato kung paano siya nagkayon schedule para makaatubang ang katotohanan. Ba di ba kangina? Kaya ikaw na lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na ito. Nanon sa di Apostol Pablo kangina sa Timoteo, sa una nato nga verse, na iwasan ang mga bagay na ito, kayamanan, mga bagay sa sanlibutan niya, gimpahalagahan ni Poncio Pilato. Naggalata si Jesus tungkol sa katotohanan. Bago niya, ano ang katotohanan? Si Jesus, naggalata na siya tungkol sa katotohanan, pero gimbayaan niya si Jesus. So, kasi ito nindanay, mayon si Lord ginilata sa aton, mayon siya ginahayag sa aton, pero gibabayaan naton siya. Pero yan na natin schedule nga may nugad kit nga ni kana Poncio Pilato, nga gipabayaan niya, nag-close sa kanya ang time, nag-close sa kanya ang opportunity para maranasan ko tanyang katotohanan. Ang katotohanan niya magpapalaya sa kanya. Kulo kung kadiyon ta sa ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 10. Pero titikawan ta sa dahil, bago nga ito yan nga sa verse 10 ta, bago nga dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila, dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na magpapalaya, magliligtas sana sa kanila, di ba? Miyang kay nadirin natin higugmao ng katotohanan niya magliligtas sana sa aton, hahayaan kit san Dios nga malinlang san kasamaan sa kalibutan para nano, para maparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. So si Poncio Pilato, may ito na kanyang sitwasyon. That was his appointed time. That was his schedule. That was his opportunity. Matalaga, maka-face-to-face talaga niyang katotohanan. Pero imbis nga mamati sa katotohanan, mas nahadok siya sa kanya reputasyon niya mawakay. Mas nahadok siya sa kanya kapangyarihan niya bangin tanggalon sa kanya ni Caesar or sa kanya emperador. Mas nahadok siya sa mga bagay sa sanlibutan. Masamantala, Diyos ang kanya nakaatubang. Bago pa ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, kawawa ka sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Hindi nga mga tao nga nag-condemn ka ni Kristo, higit pa ang mararanasan niya condemnation sa katapusan sa panahon kisa kang Poncio Pilato. Pero natin doon gintututukan si Poncio Pilato, ay ba ni Apostol Pablo, panhawakan mong mabuti ang buhay. Diba? Ang buhay na walang hanggan na tinanggap mo kuno nang ipahayag mo sa maraming saksi, ano mo kuno paninindigan para kay Kristo. Kaya kuno sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay at sa harapan ni Kristo na nagbigay ng mabuting patotoo sa harapan ni Poncio Pilato, panghawakan mo ang mga bagay na ito hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Matibay na panghawakan niya ang mga bagay ng katotohanan niya at karawat hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya doon mga kapatid, nandun niya patutuo niya na ng patutuo ni Kristo sa time na nakada siya sa atubangan ni Poncio Pilato, wala talaga siya pagkuan. Wala siya pagruhaduha si Jesus, wala siya pagruhaduha, wala siya pagkuan, wala siya panghinaan ng loob, wala siya kalungkot, wala siya kahadok. Kasi in the end, naranasan ni Jesus ang tagumpay nga, higit pa sa ngatanan niya mga tagumpay, maging bearer of truth.
ang maging katotohanan. Samantala si Poncio Pilato, sa kanya pagiging indifferent kan Jesus sa katotohanan, naranasan niya ang di makaraduki talaga. Although si Pilato, diri siya kung tutuusin, apektado sa nangyari, di ba kasi sila nag-judge, pero dahil sa kanya indifference sa katotohanan, naranasan niya ang di makaraduki nga trahedya sa kinabuhi. Ang mahiwalay talaga sa katotohanan. Ganito talaga dun, mga kapatid na natin, message siya ng adlaw. This event showed the contrast of Jesus and Pilate. Jesus, in his steadiness, stood firm on the truth and on the authority of God, even at the face of trial and death. He never tried to defend himself and showed himself pitiful to beg for Pilate's help. As long as he stood on the rock-solid truth, he's never afraid at whatever cost. Mga kapatid, as long as nakatindog kit sa katotohanan, na ano man ang mangyari, warakit mahadukan. Pilate, on the other hand, upon knowing of the innocence of Jesus, is restless. He wanted to free Jesus, for that is the truth. But when his position and allegiance to Caesar were threatened, he easily gave up on the truth despite his restlessness. Niyan kasi Poncio Pilato, nakatuon siya sa mga bagay sa mundo, talala siya gin threaten, talala siya gin bantaan sa mga tao nga humangka kan Caesar, wari niya ka panindigan katotohanan. So gagkit ito mga kabugtuan, pag diri natin panindigan ang katotohanan, talakala siguro sa mga amigo, tara kalalagkit, aram mo diri man talaga siya makaglorify sa Ginoo, dara kadayon, diri mo kaya panindigan ang imo paglago kan Jesus, nga ang paraan la sa aton panindigan sa katotohanan ang lumago kay kan Jesus. Paano mo nasugad niya na nanindigan ka sa katotohanan? Kaya nakatay kaya na? Paano na ito nasugad nga na nanindigan ka sa katotohanan? Kay kada Sunday napakadikit, pero Monday to Saturday, bigay na bigay kit sa sanlibutan. Ito doon mga kabugtuan ang paglibo natin sa mga kalugaringon. Ay git pagiparukan Poncio Pilato, karuyag niya free si Jesus ko. Kita, suwalat kit siton. Karugnato si Jesus. Aram ta, inosente si Jesus. Aram ta si Jesus aram Panginoon. Aram ta si Jesus makapangyarihan. Aram ta tutuang kan Jesus dinalata. Pero siguro lapit sa mga tao humangka or tara na kay pamalay darakit dayon. Ito ang buhay ni Poncio Pilato. Naniyan na ang aton appointed time, iniyan na ang aton opportunity. Nanabago niya, it was not Jesus who was restless at this moment. Even though he is the one who is on trial, he rested on the authority of the Father. He did not fail. He might have been condemned to death, yet he won the greatest success, to be the true bearer of truth. Whereas Pilate is maybe the judge, but he is the one who suffered the greatest tragedy. Although si Jesus ay nakada sa trial, siya ang ginja-judge, pero si Jesus ay nakatanggap sing greatest na success. Wala iba kundi ang maging bearer siya sa katotohanan. Nanindigan siya para sa katotohanan. Although si Pilate, siya talaga ang judge, but he is the one who suffered the greatest tragedy, to set aside the truth for temporary position and power. Marangkang ang greatest tragedy sa tao, ang iset aside si Jesus na nagpapakilala sa aton. Boni Jesus, ako ang katotohanan. Boni ang nakikinig sa akin ay nasa katotohanan. Boni Poncio Pilato na naman katotohanan pero ginawa siya. Di ba, wala siya pamati. So, kasi ito, Lord, karoon ka makapamati sa iyo, pero wala ka talaga actually time para sa Kanya. Kaya nga, di ba, ito ng greatest tragedy, to set aside the truth para sa power, para sa mga kayamanan dito sa kalibutan. Pilate did not experience the freedom that comes from the truth. He encountered the truth face to face, but he was coward to hold on and fight for the truth. He chose to be enslaved by momentary things. Naranasan niya, nakita niya, naka-face to face niya ang katotohanan, pero he did not experience the salvation and freedom from truth. Ito doon ang akong kuha na ako talaga naramdaman niya kakaiba habang nagbabasa sa kwarto. Tuda po niya napalhudak talaga. Bakala, Lord, yan ang amon appointed time. Ng mga kapatid, masugad natin, dirikit pa talaga malaya sa mga kalugaringon. Diba? Ngayon ang appointed time para makasulod kit sa katotohanan, yung kasama sa katotohanan, makalaya kit talaga. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero kung ang ating pagkilala sa katotohanan, yung wala iba kundi si Kristo, sasalaktan nato dahil sin kauyam, sasalaktan nato dahil sa mga bagay sa mundo, samantala dikit halaron ka ni Kristo, magiging pareho kit ang Poncio Pilato. Namatay si Poncio Pilato nga waray niya karanasi ang kalayaan tikang sa katotohanan. Ang kalayaan sa katotohanan, mga kabugtuan, dirilaan, mahibatian natong katotohanan, kundi ang maisabuhay ang katotohanan. Ngan aramta, bisa sa akong kalugaringon, diri pa itong mawan akong experience. May mga panahon niya nadalangutak, may mga panahon niya nahubyak, may mga panahon niya
dirak na nabulig, parang ito na natin kalagayan. Kaya kinahanglan pahalagahan natin kautuharan yan, ibabatian talaga nato yan, mga kapatid. So si Poncio Pilato, although he encountered the truth face to face, but he was coward to hold on and fight for the truth. He chose to be enslaved by momentary things. Mas pinili niya Poncio Pilato nga i-enslave or kuanon siya, alipinon sa mga bagay sa libutan. Such is our experience. We are now seeing the truth face to face. It has the power to save us. Di ba ba kanina sa ikalawang Tesalonika? Pahalagahin ninyo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Di ba? Bago magliligtas sa iyo. Bago nga to, hindi nila pinahalagahan, hindi nila minahal ang katotohanan magliligtas sana sa kanila. But it is our choice to live for the truth even if it means sacrifice and death. Si Jesus, pinili niya nga mamuhay sa katotohanan even if it means or if it meant death sa kanyang part na matay siya. Bago nga di, or be subject to the authority of this world and enjoy momentary pleasures. Choice naton, either, bago na Apostol Pablo kanina, ikaw na lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Duha din yung choice na ginhatag ni Apostol Pablo. Kung ano, mahalin, ibigin ang salapi na siyang ugat ng lahat ng kasamaan ng sanlibutan, pero ikaw na lingkod ng Diyos, bago niya, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sa halip kuno, ipaglaban mo ng mabuti ang iyong pananampalataya, diba? Sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Kaya duwa din yung choice natin. Bago nga di, and so Paul is charging young Timothy, being a man of God, to be steady and fight for eternal life. Mamugito na niya na, mga kapatid din ang kautuhanan. Sa aton, batakit pagitawag sa Diyos. Pero matalangkit ini appointed time ni nato iyan na. Opportunity ni nato iyan na. Yan na natin schedule. Kung may on schedule sa langit sa pagtawag, matalangkit yan na schedule naton. May mga iba sa aton niya, dito na lang kanra edad nga ilalagi din sa mundo. Diba? Halimbawa sa mga nanay nato yan na maduruyag mangkit sa diri, pero aramda talaga diri na gudaw mas 50 ang kara edad din sa kalibutan. Diba? Iba sa kanila sa 60 na, iba sa kanila sobra na 50. So, diri na sila, aramda talaga sa lalay na bubuhay sin shin. Diba? An average na nga edad sa tao 70 or sa 60 sobra. So, gihaliputin na lang time na appointed para sa iyo mga nanay. Iniya na an appointed time para sa iyo. Yan na lang schedule kaysa bata pa ka, wala mang kang tawaga. Tama nung magina ni May Milba, nagsisisi siya kay wala siya pagpabaptize to. Pero actually may Milba, okay gadlay ton, kay diri ka pasunsan to kasi nasabot. Pero yan nga nasabot ka na, yan ang imo appointed time. Ang church, diri kami nagpipirit sa diunong sa baptism kasi iba ang isip sa mga tao diunong sa baptism. Feeling naton relihiyon, naglilipat relihiyon na nagbabago relihiyon. Diri ni usapin sa aton relihiyon, kundi isapin ni sa aton relasyon. Nga aton baptism, mayroon siya aton pagpapahayag sa kalibutan nga diri ak naaalo nakikisa ka ni Kristo. Dili din pagbago ko na doon yung mga relihiyon. Iniisip ko sa taong relihiyon. Baptism is open and public display sa naton relasyon ka ni Kristo. Pero man, sa tuloy ito yung habaw mag-asawa. Kung ano mo asawa, na dili magpakasal, or imo ingit sa dili magpakasal sa imo, na mahulog dili ka talaga in love sa kanya. Diba? Kung halimbawa ka mo, kasal na ka, pero na dili siya makiupod sa imo, na dili siya sa imo nga parang na-associate ka maduha, dili ka talaga totoo nga in love sa niya tao. Ito na natin liwat relasyon ka ni Kristo. Kung talaga ato relasyon kang Kristo nabubuo dahil sa pag-ibig, ang aton baptism, ito ng pagpapahayag sa mundo na hinigugmaon ta si Kristo. Yan na sa aton na sa mga nanay, gintawag kami Lord, yan na nga time. Ini ang iyo schedule, manhalipot la ang iyo time para sa iyo pagkilala kan Lord. Sa amon niya mga bata pa or sa iyo mga bata pa yan, mga high school pala, galabayan niyo time. Pero, galabay niyo time, pero dali nato aram kon, ano iyo buhay kanong mag-i-end. Diba kaya kamangmangan, bagaw nga di, andiri mahalon ang katotohanan niya magpapalaya sa aton. May kakayanan niya magpalaya sa aton. Kaya ito, narigit sa aton sa aton conclusion, sa Hebreo, chapter 13, verse 12 to 15. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod, upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya pumunta tayo sa kanya sa labas ng kampo at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis, sapagat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus.
papuring mula sa mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Amen, mga kapatid. Bago ni Jesus, ang paghahari ko ay hindi sa lupa na ito. Bago niya, ang mga nakikinig sa ako, ang mga nasa katotohanan o umiibig sa katotohanan ay nakikinig sa akin. Kaya bago mali sa conclusion, pili nga mga bagay tungkol sa kamatayan ni Jesucristo, ang kanyang pagtitiis sa labas ng kampo, dapat natin siyang samahan. Diba? Nagtiis siya sa kanya pagtitiis. Ibig sabihin, natin yung pagtitiis natin, pakaibigin natin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya talaga sa atin. Ito ang patutuon ni Jesucristo nga wala talaga siya katinag hanggang kamatayan sa harapan ni Poncio Pilato. Ngayon ito ng example natin, kinahanglan natin makita ang love ni Lord para sa atin, alang-alang sa atin. Ngayon, ang tragedy nga nangyari kan Poncio Pilato. Ito mga kapatid, salamat sa Diyos sa kanyang biyaya sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Ama namin, madakila at mabiyaya. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan at pagpapahayag ng iyong katotohanan. Tunay, Panginoon, na nahaharap kami talaga sa mga dagko ng mga desisyon sa mga kinabuhi. Lalo pa, Panginoon, kaya namon mga kinabuhi, mayon demand, Panginoon, may mga pangailangan, yun sa kwarta o ano pa man, na nakautuhanan na namo, Lord God, paggamit sa salapi, di man talaga siya masama. Pero baga, Lord God, sa imo mga salita, Panginoon, sa Juan, ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng kasalanan. Kaya Lord God, nawa namon ibigin, dire mga bagay sa mundo, kung dahil mo katotohanan, kung paano ka, Lord God, nanindigan sa harapan ni Poncio Pilato, at ang katotohanan iyan ang magpapalaya at magliligtas sa amin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon.